The permit for the INC rally for July 2 has been recalled. It's been confirmed by the Quezon City Department of Public Order and Safety head Elmo San Diego that the permit has been recalled, all right, for the third day of their rally for tomorrow, July 2, which means the rally has until 8 p.m. If we're not mistaken, 8 p.m. tonight to disperse. But it would be interesting to know what would happen. So let's return to our mojo in EDSA, Jazz Paredes. Jazz, sorry. Okay, naputol yung linya kanina. Right. Nakarating na ba yung info dyan na recalled na ang permit for the third day ng rally, Jazz? Yes, Lord, yan ang nakuha natin impormasyon nga mula sa head ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City. But wala pa tayong prior information kung ano yung dahilan or reason behind the recall. Hindi pa tayo nakakakita ng reactions from the people around yung sa crowd. Pero ang ina-expect natin, Lord, no, dahil na rin sa panayam natin ng programa natin from with the Secretary John Vic Remulla, dahil nga yung original, nung wala pa yung permit, they will be advised around 7:30, gentle reminder daw na they need to wrap up by 8 p.m. So we will get reactions around 7:30 kung mag-wrap up nga ba. Hindi pa natin alam kung anong konteksto nung kanilang pag-recall, but sa kanilang interview kanina sa kanya, ang sabi niya sa atin, possibility na pag na-recall ito is that hindi nasunod yung kanilang parameters na pinagkasundoan dahil meron daw silang pinirmahan na memorandum of agreement. We will know later kung sa response ng head ng DOPS kung if this is what happened, and we will update kung ano nga ba yung reason behind yung pag-recall nila. Dahil kanila lang 6 p.m. nilabas yung permit and it's only been an hour na recall na yung Oo, kanilang permit. Ang bilis ng pagkabawi, Jazz, ano? Okay. So, considering they were asking for a permit up to Friday. Pero Jazz, sa iyong visuals dyan, tingin mo ba is it physically possible or humanly possible na mag-wrap up yung ganyang kalaking crowd ng 8 p.m. which is just 45 minutes from now? Lord, based na lang din ito sa observation ko, no? Ipakita ko ulit sa inyo kung ano yung sitwasyon dito to get better visual. Dito sa part na to, mayroong malaking buses. Dito meron na ring mga tent na nakalagay, nag-set up, may mga nagbebenta na rin na vendors. And kung makikita nyo doon sa bandang entablado, punong-puno yan ng mga tao na nakiisa. I think I can say that it's possible, no? Dahil yung huling estimate, libo na rin yung mga tao dito. And if you're going to have at least minutes lang to wrap up, marami pa mga buses, mga sasakyan. And ang pagkakaalam nga natin, according na rin kay Batangas First District Leandro Revisi kanina, prepared yung mga pumunta dito to stay overnight. So we don't know, baka they will continue as planned even though wala pang permit. Dahil sinabi nila yan, wala pang inilalabas na another permit. So I think hindi naman sa imposible, pero it will be difficult to wrap up in just a short span of time in my perspective din, Lord. Alright. So, abangan natin kung sila ba ay tatalima doon sa deadline ng, ulitin natin, Jazz, 8 p.m.? 8 p.m. Lord. 7:30, Right, gentle reminder, 8 p.m. dapat daw wrap up na, Lord. So, tapos na ba yung speech ngayon dyan ni Senador Rodante Marcoleta? Sa naririnig ko ngayon, Lord, iba na yung nagsasalita. So, and assume na tapos na yung kanyang speech. Parang parang babae na yung naririnig natin sa speaker. Medyo malayo lang, pero we can confirm na tapos na yung kanyang speech based na rin dun sa naririnig natin ngayon, Lord. Wait, Jazz, yung datos lang. Sa second day, paki-compare ang mas marami nga bang tao ngayon compared sa kahapon? At ang status ngayon ng EDSA in terms of daloy ng trapiko? Yes, sir. Kung ikukumpara natin, since nagbantay nga tayo kahapon and today from morning to night, so we can say na talagang there is a difference doon sa crowd and sa salukuyang traffic situation. For context lamang, Lord, nung first day, ay 2 lanes lamang yung nadadaanan. Isa dito is yung busway and yung regular lane ng southbound and northbound.
At kaya naman although dalawang lanes ang inadaanan, moderate to heavy yung traffic and occupy ng mga nakiisa for the rally yung almost 2 to 3 lanes ng EDSA. So sabihin natin na medyo mas crowded dahil nung nakapwesto tayo sa People Power Monument kahapon is yung palibot din ng People Power Monument is punong-puno yan. Sinubukan nating baybayin, hindi rin tayo makapasok. Pero ngayong oras na ito, kumpara natin kahapon, mas maluwag na yung daanan. And yun nga, mas na-clear na nga yung kalsada. Kanina nasaksihan natin yung pag-usog ng isa sa mga bus na ginamit para ihatid nga yung mga nagkilos protesta dito sa People Power Monument. And nasaksihan din natin na inuusog na yung mga concrete barriers. So binalik na siya sa busway and 3 lanes na yung open pa northbound. Meanwhile, sa southbound, all lanes are passable na dahil nakiusap nga rin ng QCLGU na kung dadao sila na pagtitipon ngayong araw, ay dito na lamang daw lahat sa white lane. So I can say na mas konti, but marami pa rin talaga yung tao. Yung comparison natin, Lord, no, yung pagkapuno ng venue and yung dami rin nung mga nag-occupy ng mga sasakyan. Dahil ngayon medyo mas nag-clear up na and naayos na rin siya from morning until this lunch. Dahil ngayon din yung target din talaga ng MMDA kanina, mas ma-clear na nga yung daan para mas marami na rin makadaan ng mga motorista, Lord. Alright, we heard na mas marami pa rin police ngayon kesa sa mga rallyista. Tingnan natin kung may enforce. Gentle reminder, 7:30 by 8 p.m. dapat nailigpit na lahat dyan sa EDSA. Alright, maraming salamat. Jazz Paredes, ang ating mobile journal, reporting live from the EDSA People Power Monument.